So hello mga ka-electrical, no? Ito yung solar panel ko na off-grid solar setup. So dalawang 120 watts to na solar panel. Then yung battery ko is 100 Ah. Okay. So ito, ayan. So ito yung SCC ko. Ito yung battery meter. Ito yung DC breaker, tsaka AC breaker, no? Ah, wala tayong ano diyan, yung mga safety feature pa, no? So ito lang muna yung mga basic setup. Then yung battery natin, tsaka itong inverter. So inverter meron plug pumunta dito sa breaker ko. Yung breaker ko is 60 pa, no? Dapat 20 lang, pwede na yan. So 60 lang, temporary muna. Then ito yung outlet. So 220 na ang output dito, no? Papunta na yan sa loob ng bahay. Then nagcha-charge ako ng ano dito, battery ng wireless drill ko, no? So malakas ang harvest ngayon. So ito yung solar panel ko, yan, no? So in the future dadagdagan ko pa yan. So ayun, no? Quick recap lang na ito yung status ng battery ko, yan, no? So 100% na dito, pero siyempre pinagbabasihan natin sa voltahe yan. So yung setup nito, yung default voltage nito na floating is 14.4. Okay, so yun, hanggang yung minimal voltage nito sa ano, pag na full charge at tinanggal ko yung load, isang 13 volts 0.1, no? Isang 12.9, no? Pero sa ngayon hindi pa siya full charge, no? So nag 14.3 pa. So magpo-floating yan 14.4. So pino-full charge niya pa maigi. Ayan. So alas 10 pa lang, no? Malapit na siya kagad mag-full charge. So mayroon din tayong ibang load dyan. Ito katulad nito. Sa CCTV ko to. Ayan. 24 hours na nakabit yan CCTV. Then meron tayong ceiling fan dito. Ayan. Sinasaksak ko yan. So dito nakalagay dati yan. Then dito sa loob ng bahay, isang outlet. Kapag wala ditong tao sa labas, so gumagamit ako ng isang electric fan para hindi naman masayang yung na-harvest na kuryente kung sakaling full charge na yung battery ko. So itong battery ko lead acid lang, no? So alam naman natin yung DOD nito mababa lang kumpara sa mga lithium battery na 95%. Okay. Dito sa lithium 50% to ano lang, to 30% something, no? Kaya yung 120 watts mo na capacity ng 12 volts na 100 Ah ay magagamit mo lang siguro almost 400 watts. Hindi mo kasi pwedeng i-0% to. Hanggat maaari hanggang 75% lang. Dito mo titingnan yan. So wala akong ano dito, no? Disconnect, no? Ang voltage disconnect wala tayo nun dito. At reconnect. So pwede kong gamitin yun dito pero maliit masyado yan. So kailangan ko pa ng relay para magkaroon ako ng voltage disconnect tsaka reconnect, no? So kaya ano lang, pakiramdaman lang to. So ginagamit ko lang naman to halos sa umaga pag magto 220 volts ako. Pero pag sa gabi yun, ilaw lang tsaka isang CCTV. Yun ang load sa gabi niyan. Pag nakita kong umuwi ako at nakita kong yung voltage ko ay talagang napakataas, so full charge siya, so babawasan ko ng konti yan, mag-electric pan ako sa gabi. Okay. So may mga tutorial ako dito sa channel natin kung paano ko to binuo, then paano yung pagbuo ng basic setup ng off-grid, no? So sa napakamurang halaga lang, so makakapagsimula na tayo. So kung sakaling matutunan nyo, so doon na kayo mag-upgrade. So gusto nyo pang lumalim yung kaalaman, so maraming mga YouTuber na nagtuturo mga tutorial, no? So mauwi na kayo sa lithium. Ako sa ngayon lead acid lang talaga, no? Yan lang yung kaya natin budget ngayon. So wala akong ano sa lithium, talagang maganda ang lithium, pero triple nga yung halaga talaga. Okay. So ito, umabot ako sa setup nito ng mga 10, no? O 10k.
Kasi dito pa lang sa inverter ko 1,000 na to, solar panel umabot ng 3.5. Then itong battery is 4. Then iba pang mga gastusin dyan, kaya abot ka talaga ng G's. Pero okay naman to, napapakinabangan ko na talaga to. So madali yan. Pero yung lithium siyempre, kailangan mo talaga ng malaking halaga ron. Talagang pag-iipunan mo. So ito gusto ko talagang pag-aralan lang muna, no. So meron nga akong unang setup na yung battery ko ay lang, galing sa motor, no. Ngayon nagka-interesado ako maigi, kaya in-upgrade ko, no. Nilakihan ko yung battery, nilakihan ko rin yung solar panel. Okay. So gusto ko rin pumasok sa lithium battery, pero talagang napakamahal pa, no. So gagawa tayo nun, mag-tutorial din tayo nun, pero yung maliit na setup lang na lithium battery. Okay. So yun lang na mga ka-electrical. Don't forget to subscribe, click my notification bell para updated ka sa mga video pa darating at mga tutorial natin, no? So thank you, God bless.